Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Regina dito sa ating dula. Love and Memories. Maaga akong umalis sa bahay namin at pumunta sa simbahan para manalangin. Pumunta ang ama ni Leo sa bahay nila Lola at sinabing tulungan siya para pumunta sa bahay namin para ipaalam sa amin ang nangyari kay Leo. Pero kami ni Mama ay bumalik sa bahay nila Lola Surin para kausapin ang mga magulang ni Leo. Pero nadatnan namin siya sa bahay nila Lola Surin. Mabuti naman at nandito ka sa bahay ni Daiday. Gusto kitang makausap para ayusin ang problema ng ating mga anak. Oo, dahil may importante akong sasabihin. Alam mo na pala, kailangan na magpakasanda sa lalong madaling panahon si Regina at Leo. Ha? Hindi pwede na magpakasal silang dalawa. Dahil Dahil po? May asawa na ba si Leo? Napikot siya? Pero may nangyari na sa aming dalawa. hindi yan ang dahilan, Regina. Kundi may masamang nangyari kay Leo. At siya ay patay na. Oh! Kailan po siya namatay? Noong gabing nanggaling siya sa bahay ng Lola Surin mo. At walang tumulong sa kanya para dalhin sa ospital. Hindi po totoo yan. Kasama ka pa kahapon at magkapiling pa kaming dalawa. Imposible ang sinasabi mo, Regina. Dahil isang linggo na namin siyang nilalabayan. Hindi totoo yan, Leo. Alam mo, pinatay si Leo. At di ko alam bakit ginawa sa kanya yun. Sino ang gumawa ng krimen sa kanya? Anong kasalanan ni Leo? Ano? In love with you till the end. But times change to turn dreams. Falling apart, gone somewhere. Mama, ano na po magiging kapalaran ko? Ngayon wala na si Leo. May magmamahal pa ba sa akin? Anak, huwag kang mag-isip ng ganyan. Maraming kaya mo na iniiwan ng minamahal. Pero nakakatagpo pa rin ng tunay na magmamahal sa kanila. Pero paano nang nangyari sa amin ni Leo, Mama? Nasira ang aking dangal. May magmamahal pa kaya sa isang disgrasyadang katulad ko? Alam mo, anak, hindi ako naniniwala na may nangyari sa inyo. Panaginip lang. Dahil isang linggo na palang nakaburol. Ewan ko ba, Mama, parang tutuwi. Sana nga walang nangyari para wala akong problema. At hindi ako lalabas na nakakahiya sa maraming tao. Oh, sige. Ganito na lang, anak. Siguraduhin natin. Pupunta tayo sa doktor para masulit ka kung may nangyari sa inyo, ni Leo. Tama kayo, Mama. Sige, bukas pupunta tayo sa doktor. Dahil mamayang gabi ang huling lamay para kay Leo. Kahit sa huling sandali man lang, makita ko ang labi niya. Leo, bakit mo ako iniwan?
Bakit? Bakit? I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Napakasakit naman ang nangyari kay Leo. Napakabait niya. At wala raw kaaway, sabi ng itay niya. Alam mo naman, baka may nainggit sa kanya at kursunada rin niya ang anak mo. Kaya pinatay niya si Leo. Baka naman may nag-utos sa taong yun para patayin si Leo. Nagsaganon. May pagkakataon na manligaw siya kay Regina. Maaring tama ka, Glory. Ang sama ng taong yon. Sana may saksi para mahuli siya at pagbayaran ang ginawa niyang pagpatay. Sana nga po, Iday. Dahil naaawa po ako kay Regina. Una niyang nobyo at di pa sila nagtatagal ng kanilang relasyon. Pero may maramot na tao. Ayaw niyang lumigaya si Leo. Kaya ganun ang ginawa sa kanya. Huwag kang mag-alala. Sigurado naman na hindi magtatagal ay mahuhuli rin ang kriminal dahil hindi siya patatahimikin ng kanyang budhi. Sana po ganyan ang mangyayari para makamit ni Leo ang hustisya at hindi na mag-alala si Regina. Pero gabayan natin si Regina para hindi siya mag-isip ng masama at tanggapin ng maluwag si dibdib niya ang kapalaran ni Leo. Opo, Inday. Kumbinsihin ko si Regina na pumasok ng trabaho para malibang siya at hindi laging nag-iisip at unti-unti ay makalimutan ang mapait na sinapit ng kanyang nobyo. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Naririto ako sa harap ng iyong puntod, Leo. Alam mo, mahal na mahal kita eh. Sana, lagi pa tayo magkita sa aking panaginip para matulungan mo ako na matagpuan ang pumatay sa'yo. Dapat lang na maparusahan ang nagkasala sa'yo, Leo. Sana, pakonsensya ka agad ang taong kumitil sa iyong buhay. Kaya, humingi ka ng tulong sa Diyos para mabayaran niya ang buhay ng kanyang inutang. Sana, buhay din ang kabayaran sa ginawa niya sa iyo. Dahil pinutol niya ang ating maliligayang araw. Nang magkasama tayo roon. Sana, sa lalong madaling panahon, mahuli ng taong kriminal. Leo, mahal na mahal kita. Kahit kailan, hindi kita makakalimutan. Di na kita mahal dahil laging ako sa'yo'y nagdadahilan. Akala mo lang ako ay may iba ng mahal, ngunit ikaw at ikaw pa rin ang minamahal. Glory, asan ba si Regina? Kanina ko pa siya hinahanap. Di ko siya makita. Di pa siya kumakain. Nagpaalam sa akin kanina, Inday. Pumunta sa sementeryo at dindalaw ang puntod, nagdobyo. Eh, ganun ba? Alam mo, lagi ko siyang nakikitang umiiyak.
Talagang masakit sa kanyang nangyari sa nobyo. Opo, Inday. Kaya unawain natin siya. Gabayan natin dahil laging nakatulala. Sana naman ay hindi niya sayangin ang panahon sa pagmumukmok dahil wala na siyang magagawa para bumalik ang buhay ni Leo. Kaya dapat niyang libangin ang sarili at kalimutan ang masakit na nangyari sa unang pag-ibig niya. Alam ko na, Inday. Mas mabuti kung tulungan niya ako dun sa aking butik para may ginagawa siya. O kaya sabihin ko na sumama sa mga kaibigan na mamasyal. Sige. Sabihin mo yan sa kanya. Baka sakali na makapag-isip siyang mabuti. At gamitin naman niya ang kanyang napag-aralan para mapalitan ang mga ginastos niya sa pag-aaral at makaipon para sa kanyang magandang kinabukasan. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Aling Glory, may babalita po ako sa inyo. May saksi na raw sa krimen na ginawa kay Leo. Ha? Sino siya? Payag ba siyang maging saksi para masampahan ang kaso ang taong pumatay kay Leo? Opo. Kaya lang, masakit sa akin ang natuklasan ko sa ginawa niyang krimen. Dahil malapit siya sa puso ko. Ha? Bakit? Kilala mo ba siya? O kaya ay iyong kabag-anak? Hindi po, Aling Glory. Kundi naging bahagi siya ng buhay ko. At nakipaghiwalay sa akin. Dahil may gusto po siya kay Regina. Ano? May pagtingin siya sa aking anak. Kaya naging kriminal. Paano pa matutupad ang gusto niya? Dinawalan siya ng pagkakataon o pag-asa sa ginawa niya. Sigurado po na makukulong siya. At hindi rin makakamit ang pagmamahal ng inyong anak. Talaga naman, pag nalaman ni Regina na ang pumatay sa nobyo niya ay si Rex, ay siguradong susugurin niya pag nahuli ng pulis at sisisihin kung bakit niya ginawa yun kay Leo. Walang namang kasalanan sa kanya. Sana mahuli na ang kriminal na yun at hindi na siya makapagsisinungaling pa dahil kamag-anak ni Leo ang saksi. Kaya siguradong mabubulok sa bilangguan si Rex. Dami namang tao dito sa mall. Kailangan ko kaya makikita si Regina. Sana may pagkakataon na makita ko siya uli. At alam ko na mababarik na sa akin ang kanyang pagmamahal. Dahil wala na si Leo. Ang tigas ng ulo niya. Kaya hindi na ako nakapagtimpi at napukpok ko sa ulo ng bakal. Pero hindi ko sinadyang napatay siya. Buti sana kung walang nakakita sa ginawa ko. Ha? Teka, si Regina yun ah. Ang swerte ko naman. Dito siya dadaan. Ayan, malapit na siya. Hi, Regina. Rex, ikaw pala. Oh, bakit nandito ka sa mall? Siguro, hinihintay mo yung nobya mo, no? Sige ha, mauuna na ako, baka sabunutan pa niya ako. Ha? Wala akong hinihintay na nobya. Wala nga akong nobya eh. Ikaw naman, hindi mo pa aaminin. Di ba may relasyon kayo ni Janice? Yun ang sabi ni Leo sa akin. Ano? Sinabi pala sa'yo, kaya sinagot mo siya? Hindi naman sa ganun. Si Leo talagang mahal ko. Kaya sorry ha, kung siya ang sinagot ko. Alam mo, Regina, matagal na kaming hiwalay ni Janice. Kaya bigyan mo ako ng pagkakataon na
Patunayan ko sa'yo ang pagmamahal ko. Pasensya ka na ha. Hindi pa handa ang puso ko na magmahal muli. Kaya ibalin mo na lang sa ibang pagmamahal mo. Hindi ko kaya, Regina. Ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan at maging asawa. Rex, sana maintindihan mo ako. Hindi ikaw ang tinitibok ng puso ko. Si Leo lang. Baka matagalan bago malimot ko ang pagmamahal ko kay Leo. Walang problema dyan, Regina. Handa akong maghintay. Basta sa akin ka lang umibig. Pag-iusap, Regina, unawain mo naman ako. Dahil mahal na mahal kita. At ako ang magtutuloy ng pagmamahal ni Leo. Basta bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko pa alam, Rex, sa ngayon. Hindi ko pa masasagot yan. Kaya nakikiusap ako. Huwag mo na akong istorbohin. Dahil walang papalit kay Leo dito sa puso ko. Wala, Rex. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mabuti't umuwi ka na, Regina. May importante akong sasabihin sa'yo para gumaan ang bigat ng iyong dibdib. Ho, anong ibig niyo sabihin, Mama? Tumawag na si Papa at payag siyang mag-abroad ako, ganun ba? Hindi yan ang gusto kong malaman mo, Iha. Kundi may saksi na sa pagpatay kay Leo. At ngayon ay hinahanap na siya ng pulis. Ho, totoo, Mama? Sino ang kriminal? Sabihin niyo sa akin, sino? Oo naman, Iha. Hindi ibang tao ang pumatay sa nobyo mo, kundi ang matalik niyang kaibigan na si Rex. Ano? Walang hiya siya, Mama. Bakit niya pinatay si Leo? Wala akong alam ng kasalanan ni Leo sa kanya. Ang kapal ng mukha ng lalaking yun. Siya ang magtutuloy ng pamumuhal ni Leo sa akin. Yun pala, siya ang kriminal. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nagpakita sa iyo si Rex? At gusto niya na ituloy ang paliligaw niya sa iyo? Opo, Mama. Nakita ko siya doon sa mall. At gusto niyang dumalaw dito. Pero hindi ko siya pinayagan. Sinabi ko sa kanya na si Leo lang ang aking mahal. Ngayon na nalaman ko na siya pala ang kriminal. Ipapahuli ko siya, Mama. Dahil alam ko kung saan siya nakatira. Dapat lang na gawin mo yun para makamit ni Leo ang hustisya. Para maging matahimik na rin ang kaluluwa niya. Ipahuli mo siya, Iha. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Ang dilim dito. Saan ako naroon? Bakit wala akong makita? May anino na lumalapit sa akin. Sino ka? Rex, bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit? Ha? Leo? Hindi ko sinasadya. Lasing ako. At hindi ko alam ang ginagawa ko. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin, Rex. Magbabayad ka. Hindi. Walang saksi. Kaya hindi ako makukulong. Hindi! Ganun ba? Sige. Maghintay ka lang. Hintayin mo na ikaw ay mahuli lang ng mga pulis. Hindi. Wala akong kasalanan. Wala! Wala! Panaginip lang pala. Pero lagi niya akong dinadalaw sa pagtulog ko. Inuusig ako ng konsensya ko. Patawarin mo ko, Leo. Patawad. Red! Mahapulis kami! Sumuko ka na! Hindi. Ayokong makulong. Hindi ako susuko. Hindi! Hindi!
Ikaw palang sinabing dalaw ko. Ano bang kailangan mo? Walang hiya ka. Traitor kang kaibigan. Nagpakita ka pa sa akin. Yun pala, ikaw ang kriminal. Mabubulok ka dito. Dahil mabait ang Diyos sa gaya ni Leo. At may saksi. Kaya hindi ka na makapagsisinungaling. Patawarin mo ko, Regina. Sobrang kalasingan ko noon. Nung nag-iinuman kami. Hindi ko sinadyang mangyari yun. Kinamumuhian kita, Rex. Pinatay mo ang lalaking mahal ko. Sana usigin ka ng iyong konsensya. Itinusumpa kita, Rex. At hindi ka na makakalabas pa. At maging malungkot ang buhay mo habang buhay. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang. Napakasakit ang nangyari kay Leo dahil mismong matalik niyang kaibigan ang pumatay sa minamahal kong lalaki. Nahuli at nasentensyahan ng korte at pagkalipas ng ilang taon ay may nakilala akong lalaking magmamahal sa akin. Kaya nakalimutan ko rin ang mapait na nangyari kay Leo at siya rin ang napangasawa ko at naging masaya na rin ang buhay ko. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Regina. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na pinadala ni Regina. At naway, kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong abangan ang aming bagong isasadala. Dito pa rin sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.